Noon, mahirap. Mahirap yung naranasan namin kasi parang dumadaan sa butas ng karayom na bago kang kapitan ng kuryente. Umpisa nag-asawa ko, wala ko sarili kuryente. 28 years, mga ganun. Dahil ang iba talaga, dumadaan talaga sa butas ng karayom bago kang kapitan. Nang dahil sa kanya, wala man akong kahirap-hirap nung ako'y nakapitan ng kuryente. Sa kabila ng modernisasyon, may ilang Pasigueño pa rin ang hanggang ngayon ay namumuhay ng walang kuryente, lalo na sa mga urban poor communities. Isang kalagayan na tila nakukubli sa anino ng syudad, ngunit sa wakas, nagkaroon ng pag-asa. Ilan sa kanila ay mahigit 25 taon na sa ganitong sitwasyon. At matapos gawin ang ordinansa ni Konsehal Buboy Agustin ng pagbibigay ng akses sa kuryente sa mga pamilyang ito, pagpapasalamat ang kanilang nais iparating. Umpisa nag-asawa ko, wala ko sarili kuryente. 28 years, mga ganun. Noon, mahirap. Mahirap yung naranasan namin kasi parang dumadaan sa butas ng karayom na bago kang kapitan ng kuryente. Nag-apply ako ng kuryente. Siyempre, barangay muna. Ngayon, lumapit ako sa barangay. Ngayon, pinakausap sa akin si Jay Santos. Ngayon naman, si Jay Santos, yun na nag-aano sa kuryente. Iniano naman ako kay Boy Agustin. Pinasa ako. Yun. Yung tauhan niya, yung nag-ano sa akin na matulungan ako para magkaroon ng kuryente. Maginhawa, kasi unang-una, malit lang yung binabayaran namin. So, at saka hindi ako yung control yung gamit namin kahit sige, pwede. Hindi kagaya noon, maliit na nga yung gamit namin, ang laki pa rin na binabayaran. Nung kay Konsehal Boy Agustin, napakadali. Kasi ilang buwan lang, nakabitan na ako. Nag-apply ako ng October, nakabitan ako ng January. Ay, ang mensahe ko, lubos ako nagpapasalamat sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon wala pa rin kami kuryente. Super talagang pasasalamat ko sa kanya. Hindi pa lang talaga kami nakikita, pero pag nakita ko talaga sa personal, ako magpapasalamat sa kanya. Dahil ang iba talaga, dumadaan talaga sa butas ng karayom bago kang kapitan. Nang dahil sa kanya, wala man akong kahirap-hirap nung ako'y nakapitan ng kuryente. Sobra po ang hirap namin kasi sa 2 taon namin, magpa-2 taon kung naglalakad, talagang wala po kami malapitan. Ngayon, malaman ko na si Kunsi nga, tumutulong din sa kuryente, saka po ako lumapit sa kanya. Kaya yun, parang nung nilalakad po namin, parang naging yung opisina niya namin ng aming bahay, parang naging bahay na namin opisina niya, pabalik-balik na lang kami doon. Kaya pasalamat po kami talaga sa kay Kunsi. Malaki po ang naging namin sa aming kuryente kasi nung wala kami punta doon, malaki po ang binabayaran namin. Pero ngayon, medyo mura na po, kaya maganda po yung naibalik ang kuryente doon. Mura na po ang binabayaran namin ngayon. Bali sa tulong po ni Konsehal Buboy Agustin, kaya nabalik yung ilaw namin. Kaya malaki ang pasasalamat po namin. Lumapit kay Kunsi kasi nga tungkol po sa amin ilaw. Punta doon namin na 2 taon, mag 2 years na po, hindi ho kami nakapitan. Kaya nga po, lumapit kami kay Kunsi ngayon. Kami ho natulungan, kami natulungan niya ni Kunsi. Kaya nagpapasalamat po kami sa kanya. Isa sa mga naisip ni Agustin na maging konsehal na dapat bigyan ng agarang solusyon ang kawalan ng akses sa kuryente ng mga pamilyang ito. Nakita niyang hindi lamang ito usapin sa liwanag kung hindi pati na rin sa kaligtasan. Kaya naman isinulong niya ang isang ordinansa na nagbibigay ng espesyal na electrical permit para sa mga residente, mga informal settler communities. Nung nag-start ako bilang isang OIC ng Office of the Building Official, ang unang instruction sa akin ni Mayor Vico, sabi niya, Engineer, gawan mo ng paraan kung paano natin matutulungan yung mga nasa urban poor communities natin na magkaroon ng kuryente. Gusto ko magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. So, ako naman, sa technical matter, siyempre, inaral ko kung paano sila mabibigyan. Doon nag-start. Yung mga informal settlers natin na nasa pag-aari ng gobyerno ay nabigyan natin, madali natin nabigyan ng kuryente. Kaya lang, naisip ko, nung nag-konsehal na ako, sabi ko, paano naman yung mga
nandoon sa mga pribadong lupa na paano natin sila mabibigyan ng kuryente. So, gumawa ako ng batas para sa maayos, magkaroon sila ng madaling application para sa kuryente. Kasi ang kailangan kasi sa pag-apply ng kuryente, yung CFEI na tinatawag, Certificate of Final Electrical Inspection. Ano requirement nun? Ang requirement nun kasi ay una, proof of ownership. Tapos building permit, occupancy permit. Pagka inisip mo yung proseso na yan, hindi sila talaga makakakuha ng kuryente. Hindi sila makakapag-apply. At pag nag-apply sila ng building permit, baka mas mahal pa yung gagastos nila sa permit kaysa rin sa bahay na nakatayo nila. So, 6 months nag-research ako, 6 months in the making, nag-hearing ako together with the building official, the engineering, with the land management, lahat ng kailangan natin mga resources o lahat ng mga pupwedeng magbigay ng additional inputs doon sa ating ordinansa talagang pinatawag natin para lang, pati Meralco, isinama ko na rin sa hearing natin. And finally, last April 14, 2024, it was approved by the Sangguniang Panslungsod ng Pasig. Natutuwa ako, grateful ako sa ating mga kasamang konsehal na nakibahagi, no, sa ating magandang hangarin. Napakarami. Lalo na nga sa mga urban pools, sa may bunga floodway, even sa District 1, dyan sa Kanyogan, yung mga talagang mga urban poor areas. Kung yung procedure lang na pag-a-apply ng kuryente, ang unang lang gagawin ay hingi muna sila ng HOA certificate doon sa presidente ng HOA. At pahingi rin sila ng listahan noong membership ng HOA. Tapos isasabit nila yan sa UPAW, sa urban poor natin. So doon sila mag-a-apply ng special electrical certificate. So pagkatapos noon, punta sila sa Meralco, kuha sila ng yellow card para at least malaman natin kung mayroong service line doon sa ano. Kasi mostly nangyayari kasi, sabihin ng Meralco, okay na yan, ganyan yan. Pero sa totoo lang, yung yellow card na yan, hindi maibig sabihin approve na sila eh. Ang ibig lang sabihin, may service line doon o pwede silang bigyan ng kuryente, kabitan ng kuryente doon sa lugar nila. Yun lang ang ibig sabihin nun. So pagka nakakuha na sila, pwede na sila magpunta sa Office of the Building Official, sa electrical section, doon sila mag-a-apply ng temporary CFEI. So yun yung mga requirements lang. Hindi na natin kinonsider yung mga building permit, occupancy permit. Kaya lang kasi ang essence nitong ang purpose talaga nito ay maiwasan natin yung sunog. No, yung safety ng mga naninirahan diyan. Normally gumagamit sila ng submeter. Yung iba naman nagtatap, illegal tapping. So, yun yung nagiging cost ng sunog eh. Para maiwasan yan, bigyan na natin sila ng maayos na pamumuhay at maayos na kuryente sa bahay nila. Hindi naman natin nilalabag yung karapatan ng may-ari ng lupa. Ang gusto lang natin, hanggat nandyan sila, bigyan natin ng maayos na pamumuhay at safe yung kanilang lugar. Maiwasan na natin yung mga sulong na yan. Alam mo yung submeter, ang akala ng iba ay legal yan. Hindi legal ho yan. Kasi pag sinabi ng Meralco, o itong transformer nito hanggang 100 bahay lang ang pwedeng i-accommodate nito. Pag yung isang bahay, nagkaroon ng submeter, 5. Yung isa, 5. Hanggang sa lahat, mag-o-overload yung transformer, sasabog talaga yan. Pangalawa, iniiwasan natin na ang submeter kasi, grabe naman ginagawang negosyo eh.
Sa totoo lang, ginagawa negosyo, mataas ang bayad nila per kilowatt, no? So hindi rin makatwiran eh. Yung mga tao na naghihirap, lalo pang pahihirapan, parang hindi yata tama yun. Kaya naisip natin itong ating ordinansa na to. Mula nang maipatupad ang ordinansa, mahigit 1,000 pamilya na umano ang natulungan. Dahil sa positibong tugon mula sa natulungan, ikinatuwa ito ng konsihal. Yung mga nabigyan na natin ay parang ang nakuha ni Mayor Bico na data, nasa 900 plus na yung nabibigyan natin ng kuryente, no? Dito sa that was I think November. Pero siguro ngayon, mahigit 1,000 na yung natutulungan natin na mga Pasigueños. Marami na. Honestly, marami na. At hindi lang iyak, may yakap pa. Meron isang mag-asawa, 3 yung anak niya. For 20 years, ito yung nagtulak sa akin na talagang gumawa ng paraan, gumawa ng ordinansa. For 20 years, talagang nagtiis sila na walang kuryente. Wala pa nga silang anak doon eh. Hanggang sa dumami na yung anak nila, ang gamit lang nila ay solar light. Isa lang na solar light na pagdating ng gabi, mag-aaral yung mga bata, tapos yun yung ginagamit nila. Kung kailangan naman ng another power na yung tatay, pag pumasok na sa trabaho, ano tawag doon? Power bank. Siya-charge niya sa office. Nung nabigyan ko siya ng kuryente, nakapag-apply na siya, grabe talaga yung hagulgol. Umahagulgol. Sabi niya, 20 years kami nagtiis. Pwede pala to. Bakit noon walang nag-aasikaso sa amin? Mararamdaman mo yung sentimento ng tao na 20 years nagtiis kami, tapos ngayon, pwede pala yun. Nagagawa pa na ng paraan. So sabi ko sa kanila, alam mo, ganyan lang talaga yan. Ilagay mo na sa puso mo si Buboy Agustin, liliwanag ang buhay mo, parang bumbilya. Hawak pa, parang bumbilya, parang Meralco. Kaya nakakatuwa at marami tayong natutulungan. Hindi lang District 2, District 1, District 2 talagang makikita mo. Maganda nga, nagpapasalamat ako at sa iNews at maganda tong interview nito. Kahit paano doon sa hindi pa nakakaalam ng aking ordinansa ay marami tayong pang matutulungan. Pag siguro sa dami ng mga viewers mo, malamang ano na rito, marami na magpupunta rito sa aking opisina. Actually, ngayon pa lang ang dami nang nagpupunta rito. Lalo pa kung lumabas sa iNews yung tungkol sa ating ordinansa. Kaya naman ako, hindi ako lumiliban. Ayoko mag-absent. Monday to Friday, nandito ako from 9 a.m. to 5 p.m. Nandito ako kasi iniisip ko na pagka wala ako rito sa opisina, yung mga from Pinagbuhatan, malayo yan o from sa ibang lugar pa, pabalik-balik na lang, pamasahe, pagod. Ayoko namang gano'n na maghihirap rin sila. So talagang lagi akong pumapasok. Maaga pa akong pumapasok. Wala akong makitang na hindi nila kaya i-comply in the first place, ito ay para sa urban poor communities talaga. So kung urban poor, wala silang, yun ang problema. Halimbawa, wala silang association or neighborhood association. Yun yung magiging isang problema natin. Pero bihira lang naman. Saan ba naman walang samahan na lugar. So yun yung nakikita ko. At merong isang problema, minsan okay na sa Office of the Building Official at binigyan na sila ng special electrical permit.
pagdating sa Meralco, kulang pala yung paglalagyan ng metro. Minsan na-overlook ng Meralco yan eh. Na, teka muna, nagbigay sila ng yellow card, pero hindi nila chinyek na hindi na pwede sa doon sa H-frame na tinatawag o yung elevated meter center nila. May limit lang kasi yun eh, hanggang 120 metro lang yun eh. Ngayon, pagka kinapos, doon hindi sila nakakabitan talaga. At maghihintay pa ng panibagong aplikante para lang makabuo ng makapagtayo uli sila ng isang H-frame para sa elevated meter center nila. Yun yung mga nagiging problema. At meron pa kaming pag-uusapan ng Meralco. Madalas kasi si Meralco nag-i-issue ng yellow card, tapos wala naman palang facilities o wala namang service line o poste doon sa gagalawan na paglalagyan ng mga aplikante doon sa urban poor communities. Ano? So yun yung mga dapat naming pag-usapan pa ng Meralco. Pero other than that, wala akong nakikita na magiging sagabal. Minsan kasi sa dami ngayon na nag-a-apply ng kuryente, inaabot sila ng 2 weeks to 3 weeks bago sila makabitan. Talagang ina-inspect ng Office of the Building Official, lalo na yung linya papasok doon sa kanilang bahay. Merong time na pwede bang ma-deny despite the requirement na special electrical certificate na yung binigay ng UPAW ay pwede pa silang i-deny? Yes, pwede. Kung halimbawa hindi talaga safe yung pagkakabitan ng kuryente at that is against the electrical code, madidinay talaga sila. Kung halimbawa light materials lang at may possibility na masusunog yan o kung ano yan, yun yung mga technical na it depends on the electrical section natin sa OBO kung paano nila i-judge yung kung papayagan nila o hindi. Tinitingnan ngayon ni Consi Buboy ang susunod na hamon, ang usapin sa tubig. Anya, katulad ng problema sa kuryente, marami pa rin pamilya sa urban poor communities ang walang maayos at legal na koneksyon sa tubig. Mga Pasigueño na wala pang kuryente, yung mga nasa urban poor communities, ito na po yung pagkakataon ninyo na mag-apply na at inalis na po natin yung mga mahihirap na requirements para sa pag-a-apply ng kuryente. Makikita niyo yung difference ng pagmamahal ng ating mayor ngayon, Mayor Vico Soto. Talaga namang gusto niya magkaroon kayo ng maayos na pamumuhay dito sa ating mahal na lungsod ng Pasig. Kaya mag-apply na po kayo para matulungan namin kayo. Kung ano, dito po sa opisina ko, punta lang po kayo. Lagi po bukas ang opisina ko at ako po mismo ang makakausap ninyo. Ang susunod ko naman na ginagawang ordinansa ngayon ay para sa patubig. Kasi ang hirap mag-apply ng tubig. Requirement pa rin yung proof of ownership, building permit, occupancy permit. So, naisip ko na ito yung mga basic needs ng isang bahay. Na kailangan talaga magkaroon sila ng tubig, kuryente, pagkain sa bawat hapagkainan. So, sinusunod ko ngayon yung tubig at abangan ng mga Pasigueño yung ating ginagawang batas para makatulong rin sa kanila. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.